Good morning. Ibati yung katabi mo. Good morning sa iyo, kapatid. Kamusta yung laban mo? Nakakailang round ka na? Nakatayo ka pa ba? Nakatayo ba? Tama yun. Pag sapak ng kaaway sa'yo, pag sapak ng problema, tumba, tayo, laban ulit, wag susuko. Sabi ni Ray, madaming problema. Sa palagay ko, karamihan sa atin, kung hindi lahat tayo, dumadaan din sa iba't ibang klaseng problema. Tama po ba? At kadalasan yung problema na yan, yung mga pagsubok na yan, hindi lang sunod-sunod, sabay-sabay pa. Sino yun ganun? Sabay-sabay na sunod-sunod pa. Sarap, no? Tapos sisigaw ka ng more pa. Sasabihin mo, sige pa, padala pa. Kaya sabi ng mga nakapost sa Facebook, yung mga matitinding laban, pinapadala yan sa matitinding kawal. Kaya sabihin mo, matindi ka pala. Parang hinang-hina yung matindi ka. Matindi ka pala. Matindi ka pala. Ay, may ganun, may banat. Kahapon, nag-memory yung cellphone ko, yung Facebook, na nasa Hokkaido kami, Japan, last year. Sabi ko, naalala ko tuloy ko ano yung mga nangyari last year, kung ilan yung na-DA, ilan yung nagpasaway, kung ano yung mga nangyari. Sabi ko, kaya kami nagpunta ng Hokkaido last year. Una, mainit sa Pilipinas last year. Kailangan naming mag-get away dahil hindi na kaya yung init. At wala kami mapuntahan ng mabilisan, kundi Hokkaido kasi malapit sa Russia yun, malamig. At meron naman kaming multiple entries sa Japan. So agad-agad, nag-book kami, pumunta kami doon, tapos ni-remind ako ni Lord, ito yung mga panahon na sobrang init sa Pilipinas, hindi lang sa climate, kundi sa tindi ng mga pagsubok at problema at mga pasaway na nagsabay-sabay pa. Ito yung panahon na yon, kaya bigla kaming tumakas. So nung tinitingnan ko, mukhang hindi pa tapos mukhang ngayon ganun pa rin. So yun talaga, this is our life. Yun talaga yung laban natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag susuko. Tuloy ang laban. And one thing for sure, pag hindi ka sumuko, mananalo ka pa rin. Amen? Dahil alam naman natin kung anong storya, lahat ng storya sa Bible, alam natin ang ending. Walang sad ending. Lahat happy ang ending. At habang tayo lumalaban, piliin lang natin na huwag tayong maging Amalek sa ibang tao. Okay? Alam niyo na may Amalek, di ba? Yung topic natin. Kung kailan hinang-hina ka na, kung kailan pagod ka na, kung kailan nahihirapan ka na, dadagdag pa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang Amalek. Ikaw si Hur. Ikaw si Aaron. Okay? Isipin mo na lang yung mga tao sa paligid mo, may pinagdadaanan din yan. Hindi lang ikaw. Lahat tayo meron. Amen ba? So, huwag ka nang pabigat pa. So, yun yung topic natin last Sunday, last 2 weeks. Ano bang tema talaga natin for this month? Actually, hindi ko nga nabigyan ng clear na introduction. Ang tema po natin ay nasa Luke chapter 3. Ito po yun. Prepare the way of the Lord. Okay? Ito po yung tema natin. So, pray muna tayo bago tayo mag-continue. Lord, i-bless mo yung mga salita mong ito. Hayaan mo na patuloy naming maintindihan at mangyari talaga sa amin kung ano yung intention mo, kung ano yung plano mo sa laban namin sa buhay na to, Panginoon. Maraming kalaban na hindi namin kaya, na ikaw lang ang may kakayanan tumalo. Kagaya ng Amalek, sabi mo, you will fight with Amalek from generation to generation. Ikaw mismo, hindi kami. Kaya tulungan mo kami sa mga laban na hindi namin kaya, ikaw ang lumaban dito. Kaya as we study these words, Lord, enlighten us. Give us the obedient heart, submissive heart, humble heart na masunod namin ito. Thank you, God. Lukuban mo kayo ng presensya mo
at palibutan sa iyong mga libo-libong mga anghel sa lugar na to at yung Holy Spirit mo dumaloy sa aming puso't isip habang kami nakikinig sa iyong salita. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa Luke 3:4-6, may sinabi dito, nakasulat to sa Book of Isaiah. Ito yung malapit nang dumating ang tagapagligtas, ang Messiah, si Jesus Christ. Sabi dito sa Luke, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, the voice of one crying in the wilderness, patungkol ito kay John the Baptist, prepare the way of the Lord. Si John the Baptist yung, kumbaga, DPWH noong time na yun, na matino. Kasi noong time ng Old Testament hanggang New Testament, pag merong bibisitang emperor, hari, o mataas na tao, kailangan yung daanan niya nililinis. Kailangan yung dadaanan niya inaayos. Alam niyo naman, pag may procession sa Quiapo, anong ginagawa? 1 week before, kini-clean up yung daanan, di ba? May mga tusok-tusok dyan ng mga barbecue stick, may kanal na nabutas, pinapatag yun. Kasi dadaan yung kanilang puon, di ba? Ganon din yung mga hari at emperor. Pag pumunta siya sa isang lugar, kailangan walang obstruction. Okay? Walang harang. Maayos. Patag. Dahil pag natisod yung kabayo ng hari o ng emperor, yari, pugot ulo yung mga naka-assign doon. Ibig sabihin, hindi tinrabaho yung trabaho nila. So ganun din naman, yung kultura ng Biblia ay ina-apply lagi ito kay Lord at kay Jesus. So ang sabi diyan, bago dumating si Jesus, you prepare the way of the Lord, make His path straight. Diretsuhin nyo, every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low. And the crooked shall become straight, and the rough places shall become level ways. And all flesh shall see the salvation of God. Ang conclusion ng paghahanda ng daanan ay ito, all flesh shall see the salvation of God. Lagi kong tinuturo yung salitang salvation that it includes kapatawaran ng kasalanan, pagpasok sa langit, pero hindi lang yun. Rescue from your problems, from your difficulties, sickness, disease, poverty, blessing, kasali ito. So, kung ito ang kahulugan ng salvation, hindi lang pagpasok sa langit, kailangan dumating si Lord para madala niya yung pagpapala, yung blessing mo, yung tulong na kailangan mo, ano pa, yung laban na hindi mo maipanalo, pag dumating siya, mananalo kaya? Mananalo kaya? Sabi niya, di ba, the battle belongs to me. I will fight for you. So yan ang sinasabi ng Biblia, vengeance belongs to God. So, kung gusto mong ipanalo ang buhay mo, kailangan si Lord nandyan. Kailangan makarating si Lord kung saan ka nandyan ngayon. Kung anong problema kinalalagyan mo, dapat si Lord andyan din para matapos na yan. Correct? So ngayon, ang problema, hindi makakarating si Lord kung yung daanan niya ay lubak-lubak, liko-liko, balu-baluktot, hindi dadaan si Lord sa ganong daanan. Ang hari hindi dumadaan sa ganong daanan. Ang mga emperor hindi dumadaan sa ganong daanan. Ganon din si Lord. Kailangan mong ayusin yung liko-liko mong buhay. Yung baluktot mong pananaw. Yung lubak-lubak mong sistema, kailangan mong ayusin at diretsuhin. Sabi mo sa katabi mo, may ayusin ka. Hindi pwede, okay na yan, hindi pwede. Ang Diyos hindi dumadaan sa ganyan. Gusto ni Lord, patag, maayos. Yung bundok, yung mayayabang, ito, simbolo to, every valley, yung mga baba, itataas, yung mga nangihina, itataas, yung mga mayayabang, yung mga hill and mountain, ibababa. Hindi dumadaan si Lord sa taong mayabang. Lagi ko sinasabi sa mga nagtuturo dito, kung magtuturo ka, the anointing flows downward, not upward. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi dumadaloy pataas, pababa yan. Sa mga humble lang yan napupunta. Ganon din ang blessing. Sa Old Testament, yung beard of Aaron na binuhos yung anointing, pababa, dumadaloy hanggang doon sa laylayan. At ang sabi doon, the blessing of the Lord is there. Saan? Doon sa mababang puso, sa hindi mayayabang. Ang pinagpapala ng Diyos, yung humble. May humble ba rito? Taas nga kamay. Sabi mo, pinagpapala ng Diyos
ang mga humble. Dahil ang mayayabang kahit magaling, walang nararating. Pinost niyo yan, di ba? So kailangan mong diretsuhin buhay mo, ayusin buhay mo. Kung ano man yon, ikaw lang nakakaalam. So yung topic natin last week about Amalek, ang sentro ng Amalek is hate, galit. Ang Diyos ay galit sa mga galit. Sabihin mo, ang Diyos ay galit sa mga galit. At hindi niya pinagpapala ang mga taong may galit. Hindi nga niya pinapatawad yan. So paano kayo be-bless? So ang una mong tanggalin sa puso mo, galit. Trap ni Satan ang galit, ang hinanakit, ang sama ng loob. Trap niya yan. Dahil alam ng demonyo, pag galit ka, hindi ka mabibless. Hindi ka pupuntahan ng Diyos para tulungan dahil galit ka. Galit ang Diyos sa Amalek. Alam niyo yan. So naayos mo na ba yung galit mo? Minsan yung galit mo, walang dahilan, nadamay ka lang. Minsan naman yung galit mo, may dahilan. Pero ang sabi ng Bible, kahit pa may dahilan, you need to forgive. Amen. O, tingnan mo yung katabi mo, nasettle mo na ba yan? Nasettle mo na yung galit mo. At ang mga taong galit, pumapangit. At hindi papasok sa langit. O, di ba? Ang liwanag eh. So, ano pa ngayon, yung mga dapat nating ituwid, ayusin na mga bali-balikong pananaw, liko-likong landas, buhay natin na lubak-lubak, ano pa? So, hindi natin madidiscuss lahat. Pipili lang ako ng 3 pa. Kasi yung hate talaga, grabe yun. So, dito sa 1 John 2:15, 16, sa tingin ko at sa bidin ng Bible, ito yung pinaka-most effective tools ni Satan para tuksohin at sirain ang sinumang tao sa daigdig na to. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala. Kahit anong posisyon mo, ito ang epektibo at ginawa niya na to siguro mga 8,000 years ago, 6,000 years ago, na ginagawa na ni Satan ito, mastery niya na to. Pag ikaw gagawa ng isang bagay, ng paulit-ulit, practicein mo ng paulit-ulit, ng 3 taon, gagaling ka kaya? Gagaling ka? Gitara, 3 taon ka nagpa-practice. Di ka natutulog, no? 3 taon. Nasa langit ka na nun. 3 taon. Ito si Satanas, libo-libong taon, praktisado. So mastery na to. 1 John 2:15-16, sabi dito ni Juan, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kung mamahalin mo ang mundo, hindi mo mahal ang Diyos, Ama, at wala ang pag-ibig sa iyo. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. So 3 ito. Ito po yung pinaka-epektibo na instrumento ni Satan to destroy people, families, even nations. So, basahin nyo nga, last of. So itong 3 ito, si David bumagsak dyan, si Samson bumagsak dyan, si Balaam, si Judas bumagsak dyan, walang magaling dyan. So simulan natin itong 3 ito. Lahat po ng mga nangyari sa mundo nagsimula sa Genesis. Dahil ang ibig sabihin ng Genesis ay panimula. In the beginning. Kaya nga verse 1 nun, in the beginning, Genesis. In the beginning, God. So, sa simula, Genesis, doon pa lang, itong lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, andun na. Nung tinukso ng demonyo na pumasok sa aas, galing sa baay, sabi ng mga Kapampangan, ito yung nangyari. When the woman saw the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also, ilan yung fruit?
8 daw eh. Hindi, kinain yung fruit, isa lang. And she also gave some to her husband who was with her. And he ate. Again, ate. Yung last of the flesh, the woman saw that the tree was good for food. Ang sarap kainin. Alam mo, pag umiral yung lust of the flesh, kahit meron ka na, gusto mo pa. May asawa ka na nga, may jowa ka na nga eh. Nagkakakras ka pa sa artista. Meron na nga eh. May pagkain sa Garden of Eden, ang dami-dami. Yung pang pinagbabawal na bunga, ang napagtripan. Pag pumasok itong lust of the flesh, kahit meron ka o wala, naghahanap ka pa. Kaya ang nangyari, good for food. Masarap to sa laman. Yung lust of the eyes, nung nakita niya, it was a delight to the eyes. Ang ganda tingnan. Mukhang masarap nga yan. So, yung pride of life, sabi ng ahas, the tree was to be desired to make one wise. Magiging Diyos kayo. Magiging kagayo kayo ng Diyos. Malalaman nyo ang mga bagay-bagay na siya lang ang nakakaalam. In the first place, nung nilikha ng Diyos ang tao, He created man according to His image and likeness. Kahawig na. Kamukha na sila ng Diyos. Yung offer ni Satan is invalid. Nasasabi niya, magiging kagayo kayo ng Diyos. Nabubutong dalawa eh. Nabobo na, nabudol pa, sila ay nilikha na ng Diyos according to God's likeness. Walang i-offer si Satan sa iyo na wala ka pa. Meron na. Mas maganda yung asawa nun. Wala ka pa ba? Mas maganda yung jowa nun. So meron ka na eh. So ito, lust of the flesh, nandito na sa Garden of Eden. Dito nagsimula ang pagbagsak ng humanity dahil sa 3 instrumento ng demonyo, 3 bala laglag ang tao. Tapos hanggang ngayon, makasalanan ang tao. Kaya nga may salvation tayong tinuturo. Pagdating ni Jesus, sa Bible mababasa niyo yung first Adam, bumagsak, merong second Adam. The first man, the second man. Kay Jesus, ganun din. Matthew 4:3, sabi dito, the tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. Di ba, gutom si Jesus. Si Adan at si Eva, gutom din ba nung inalok ng prutas? Gutom sila, hindi? Hindi, busog sila. Ang daming pagkain, sabi ni Lord, lahat dyan, pwede niyong kainin. Pero si Jesus, gutom. Pero kumain ba sa tukso ni Satanas? Hindi, kaya wala sa busog, gutom. Wala sa wala kang pera o may pera ka. Wala dyan ang pagkakasala. Nasa utak at puso yan eh. Nasa sistema mo yan, sa desisyon mo yan. So, when Satan, inalok siya na, command this stone, gawin mong tinapa itong bato. Inaalok siya sa lust of the flesh. And then, pride of life. If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against stone. Nakasulat sa Bible to, sa Psalm 91. Pag ikaw lumundag dyan, sasaluhin ka ng mga anghel ng Diyos, sabi ni Satanas, patunayan mo, ipakita mo yung pagiging anak mo ng Diyos. Ipagyabang mo. Ipagyabang mo. So ang sagot lagi ni Jesus dito ay Word of God. Huwag mong tuksohin, nasusulat. Huwag mong tuksohin ang Diyos mo. Sa una, huwag nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Yung pangatlo, lust of the eyes, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. The purpose of Jesus coming, aside from dying on the cross to save us, is to take this kingdom of the world back to Him. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Kasi yung kingdom nito sa lupa, kinuha ng demonyo. Pinasa ni Adan, sinurrender ni Adan at ni Eva. So ang goal ni Lord, bawiin. So alam ni Satan yon. Kaya ang sabi dito ni Satan, ibabalik ko na sa iyo. Yang kingdom na yan, pinakita lahat. Ibabalik ko sa iyo yan. Pero itong gawin mo. All this I will give you if you fall down and worship me. Sabi ni Jesus, nasusulat, Diyos lang ang dapat mong sambahin. So, yung lust of the eyes, pinakita sa kanya lahat ng kaharian at kayamanan ng mundo, ibibigay ko sa iyo. Tinanggihan lahat ni Jesus yon. So 3 temptation na kinabagsak ni Adan at Eva, itong 3 temptation na to, pinasahan ni Jesus. Sino gagayahin niyo?
Si Eva at Adan o si Jesus? So si Jesus ay nagtagumpay dito para ikaw ay magtagumpay din. So the temptation in the Old Testament kay Jesus hanggang ngayon, the same. Pero nagkaroon lang ng modern version. So yung lust of the flesh dati ay pagkain, yung lust of the eyes ay magandang tingnan, yung pride of life ay magkakaroon ka nito. So binigyan ngayon sa modern version ng titulo ito na 3 G. Ito rin pag eleksyon ay meron guns, goons, and gold. Pero dito, girls, gold, and glory. The lust of the flesh is girls or boys. Gold, the lust of the eyes, or the pride of life, glory. Sa ibang version naman, sex, money, and power. Ito ang kinababagsak ng maraming tao kahit sino pa sila. Walang magaling dito. Sabi mo sa katabi mo, walang magaling dito. Kaya wag magmagaling-magalingan. Originally, itong sex, money, and power na to, nasa garden din ito. Nung sinabi ni Lord, let us create man according to our image. So ito ang sabi dito. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth. So sinong gumawa, nag-imbento ng sex? Si Lord. Dadami ba ang tao kung hindi magsisex? Magtinginan lang kayo o magkadikitan. Ang mga shokoy daw, pag nagkadikitan, nabubuntis na eh. Kasi yun yung panakot na matatanda noon na huwag kang didikit sa jowa mo, mabubuntis ka. Eh nung hindi nabuntis, mali. Nag-level up ngayon. Kasi mali tinuro eh. So, nabubuntis, pag nag-sex, dumadami ang tao. So, Diyos ang nagbigay nito. Masama o mabuti? Ang sex. Mabuti ito. Hindi ito masama. Pangalawa, power. Ang sabi ni Lord sa mag-asawang ito, subdue it. Yung mga nilikha ko sa lupa, lahat ng nilikha dyan, you will subdue and have dominion. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng pamamahala, authority, susunod sila sa inyo. Kayo ang mag-aalaga, ang steward ng creation ni God. Kayo ang mag-aasikaso. Tutulungan nyo, alagaan nyo, pagagandahin nyo. Over the fish of the sea and over the birds of the heavens, over every living thing that moves on earth. So, ang power, binigay kay Adan at kay Eva, hindi kay Satanas. Good or bad? Good. Wealth or riches. Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of the earth, of all the earth, and every tree with seed its fruit. You shall have them for food. Lahat ng nandito nilikha ko, herbalites. Herbalites sila noon. Kainin nyo yan. Inyo yan. So, naghihirap ba ang tao nung time na yon? Wala bang kakainin? Marami. Pero natukso pa ha. Meron ka na, natukso ka pa. So ito ang binigay ni Lord. Sex, power, and money or wealth. Hindi masama ito. Pero, nung pumasok ang kasalanan kay Adan at kay Eva, lahat naging masama. Lahat na kontamina ng kasalanan at ng kademonyohan. When the whole world fell to the control of Satan, ang sabi na 1 John 5:19, the whole world lies in the power of the evil one. Itong buong mundong ito, mula kay Adan, nasakop yan ng demonyo. Anong purpose ng church? Anong purpose ng soul winning, discipleship? Binabawi natin ang teritoryong ito para kay Lord. Kaya, galit ang demonyo sa atin, lahat na lang gagawin niya para tayo sirain, pabagsakin, i-discourage, tumigil. Dahil the more Christian na meron, the more army ang Diyos na meron na lalaban sa Kanya. Alam niya yun. So papayag ba siya, dumami tayo? Of course not. Dadami kaaway niya. So ngayon, nung pumasok ang kademonyohan sa mundo at kasalanan, yung sex, naging masama. Depende sa gagamit. So there is a demon of lust sa sex. Intense, unbridled desire for sex, no boundary. Kaya nga nagsasabi tayo sa mga single, ang sex ay para lang sa lalaki at sa babae na kasal. No bargaining. Period. Tumahimik ang lahat. Yun lang. Aside from that, kasalanan.
At kung kamatayan mo yan, hindi ka sa langit pupunta. Maliwanag? Para kanino ang sex? Sa lalaki at sa babae na kasal. Maliwanag? Pag di ka kasal, huwag mong gawin. At kung hindi lalaki at babae, kahit kasal, hindi pwedeng gawin ng kapwa lalaki at kapwa babae. Sa impyerno ka rin, pupunta. So yun yung boundary ng sex. Kaso itong mga demonyo, kung ano-anong ginagawa, dati ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae lang. Dalawa lang ang gender. Ilan na ngayon? 7? LGBTQ++++, minus. Daig nyo pa Diyos ha. Ang Diyos, dalawa lang nilikha. Kayo, ang dami. Sino mas magaling? At mali ang Bible, di ba? Power. Yung power na binigay ng Diyos kay Adan at Eva, napamahalaan yung kanyang nilikha, tulungan na lumago at gumanda, napasukan ng demon of pride and hunger for power. Money. Yung blessing, yung wealth, nagkaroon ng demon of greed, naging selfish, at naging excessive ang desire for more. Gusto ko pa, more pa. Yung magandang ginawa ng Diyos, pinapangit ng demonyo. Alam niyo lahat ng magagandang ginagawa ng Diyos, gusto ng demonyo pumangit sa buhay mo. Maraming buhay na sinisira niya. Alam niyo, magugulat ka kung sino yung mga pogi at magaganda sila yung sinisira ng demonyo. Galit ang demonyo sa pogi at magaganda. Tingnan mo yung katabi mo, galit sa'yo. Gusto kang papangitin. Yung magandang buhay mo, gusto niyang guluhin at papangitin. Yung mukha mo, gusto niyang papangitin, kaya pag galit ka, pangit ka. Ganon ang demonyo, hindi siya masaya sa magaganda at pogi. Sinisira niya buhay. Kaya kung ikaw maganda pogi, ingatan mo buhay mo. Gusto ko tayo, ingat ka ha. Ingatan mo. Unahin natin pera. 3 to eh. I hope matapos natin yung 2. There's demon behind money and wealth. May demonyo sa likod ng pera. Yang perang hawak nyo, hawak natin, hindi yan neutral. Sabi na iba, depende lang yan sa hawak. Kung matino ang hawak niyan, matino ang gagamitan. Pag masama, masama ang gagamitan. Hindi po totoo yun. Ang pera po ay may demonyong nakatira. Kung sa Malacanang may demonyong nakatira, sabi nung nakaraang presidente, kaya ayaw niya tumira doon, sa pera merong demonyo. Okay? Behind money are invisible spiritual powers, powers that are seductive and deceptive, nanunukso, nandaraya, powers that demand all-embracing devotion. Yung demonyo na nasa pera, gusto niya, sambahin mo siya. Sundin mo siya. Huwag niyo muna ilabas yung pera niyo. Baka sabi, may demonyo pala ito. Wait lang, di pa tayo tapos eh. Wait lang. Sabi ni Pablo, ganito, para doon sa mga gustong yumaman, pakinggan nyo. Sino gusto yumaman dito? Taas sa kamay. Hindi po bawal ha, pero makinig kayong maigi. Sabi niya, those who desire to be rich fall into temptation. Yung nagnanais yumaman, natutokso at nagkakasala, nagkakaroon ng maraming kasalanan, hindi dahil gusto mo yumaman into a snare, into many senseless and harmful desires, that plunges people into ruin and destruction. Itong mga naghahangad yumaman, natutokso, natatrap sa kanilang mga mali-maling desisyon at nasisira ang kanilang buhay dahil ang ugat ng kanilang desire is love for money. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this greediness, ang demon behind money is greed. Okay? Want more. Hindi nasasayahan, hindi nakokontento sa kung anong nandyan. Some have wandered away from the faith, mag-backslide. Yung kwento nga nung mga pastor na kasama namin sa mga meeting. Pastor, paano naman? Pag pinag-pray mo yung miyembro na magkaroon ng business o ng trabaho, local man o abroad o pupunta ng Manila, pag nasagot yung prayer, nawawala. Tapos hindi na nagpapakita. Wala nang tithes, walang offering, wala pa sila. Kaya sabi ng mga pastor, wag na lang kaya natin pag-pray ma-bless.
Kasi sinasagot ni Lord yung prayer nila eh. Kaso pag sinagot, nalayo kay Lord. Alam niyo, may mga tao na pinagpala, nawawala. Ito yung mga katabi mo. Nandyan pa, di ba? O, yung sa katabi mo, wala. Ayun, siya yun. Siya yun. Sabi mo sa katabi mo, may mga taong pag pinagpala, nawawala. Hindi kaya yung blessing eh. So ito, sabi ni Paul yun eh. They have wandered away from the faith and pierced themselves with many sorrows. Akala nyo ang pera nagbibigay saya? Sa iba, sa tamang humawak. Pero sa iba, ang pera nagbibigay lungkot. Ang pera ay hindi nagbibigay ng satisfaction sa tao. Pag mali ang hawak mo dyan, nagbibigay ng gulo yan sa buhay mo. Marami akong kilalang tao, nung simple lang ang buhay, masaya, dinededicate ko pa yung mga opisina niya. Nung kumita na ng 6-digit, 7-digit, ay naku, nang babae na. Alam niyo, pag may pera ka, marami kang pwedeng gawing mabuti o masama. Nang babae na, nagulo na yung pamilya, kagulo-gulo na sila. Marami akong kilalang ganyan. Hindi ko na lang babagitin ng pangalan. Sabihin ko lang sa inyo kung saan nakatira. Grabe, nalulungkot kami, tapos biglang tatawag minsan yung asawa, ganyan, ganito na nangyari, kasi kumikita na ng malaki. Yung iba, kaibigan ko pa. Ang pera ay hindi nagbibigay ng saya sa tao. Minsan gulo. Merong kilalang negosyante, naging Christian daw siya, ang dami niyang mga grocerying malalaki, nagpapatugtog pa ng Christian music sa kanyang negosyo, biglang ng babae, dahil dumami na pera ng babae, ngayon wala na lahat yung kanyang negosyo. Zero. Nakakatakot humawak ng pera pag hindi mo kayang hawakan. There is no kind of evil. Sabi doon, the love of money is the root of all evil. Ang ibig sabihin nun, ganito, there is no kind of evil the person who loves money will not do to get it and hold on to it. Ang taong nagmamahal sa pera, gagawin lahat. Di ba pag ikaw nagmamahal, ang sabi ng mga kasabihan, hahamakin ang lahat. Makuha ka lamang. Aabutin ang buwan. Imagine mo yung mga ganun. Pati buwan kukunin. So pag ikaw nagmamahal, hindi ka papipigil. Lalo ka nang gigigil. Pag mahal mo ang pera, nang gigigil ka at gagawin mo lahat kahit ano. Ang taong nagmamahal sa pera, gagawin lahat. Ito, may example ako dito. Pag mahal mo ang pera, for money, nagsusugal ka. Gusto mo more pera, more pera. Tinuturo po ng Bible yung honest living, honest work. Kung gusto mo yumaman, magsipag ka. Magsikap ka. Gawin mo yung tama. Pero pag nagsusugal ka, ang nangyayari kasi, yung pera nung kasugal mo, gusto mong kunin. Yung perang hindi sa'yo, hindi mo pinaghirapan, gusto mong kunin. Okay? Kahit pa sa kasino ka nagsusugal, hindi mo pera yan. At alam mo ba, ngayon, may mga algorithms na, kunyari, sino nag-scatter dito? Ba't tumawa kayo? Umamin kayo, no? Online sabong. Papapanalunin ka. Papaganahin ka. Wow, ang sarap. Isa, nanalo ka. Dalawa, nanalo ka. Tatlo. Parang ano lang yan eh. Parang mga scam ng mga investment. Makakakuha ka una, pangalawa, and then gaganahan ka, lalakihan mo na. Pag lumaki na yung taya mo, talo ka na. Kaya maraming nababaon sa utang dahil sa pera. Bakit ka nagsusugal? Anong dahilan? Pera, di ba? Si Judas, bakit niya tinraidor si Jesus? Pera, di ba? Nakikita natin sa paligid, kahit magkaibigan kayo, pag nasuhulan niya, napamerienda yan, nabigyan ng lugaw na pula, lugaw lang pala katapat no? Kung napautang yan, hindi mo napautang, ay di away na kayo. Tinraidor ka na. Kasi hindi mo nabigay yung gusto niya. Pera. Nagsisinungaling dahil sa pera. Nandadaya dahil sa pera. Nagnanakaw. Nango-hold up.
nangungurakot, naninira ng iba, pumapatay dahil sa pera. Alam naman natin yan. Alam natin yung mga picture na yan, di ba? Sasabihin nila, wala po kasi kami ako, nako. Pangangailangan lang po kasi kaya ako pinatay. Ingot ka pala eh. Laki-laki ng katawan mo eh. Yung mga namamalimos dyan, bakit ayaw nilang umalis dyan? Anong dahilan? Pera. Alam nyo ba? Nagpalit yung isang namamalimos doon sa baliwag habang bumibili ako. 1.5 ang kinita maghapon. Kumikita kayo na 1.5 maghapon? Diyan po sa karsada pwede kumita. Pero ito, wala kang dignidad. Dahil lang sa pera, binaba mo pagkatao mo, sinira mo pagkatao mo, binenta mo kaluluwa mo dahil sa pera. One time, kumain ako doon sa dating pwesto nila Yeng, yung biryani house doon na Arabo. Kain ako ng biryani. Biglang may nadatnan ako doon. 4 na tao, matatabang babae. Ang daming pagkain, no, nilagay doon sa lamesa. Tapos may mga camera sila. Ayun pala, mukbang. Sabi ko, tapos kinain niya talaga, hab-hab. Naglalaglagan. Sabi ko, tao ba to? Walang dignidad dahil lang sa pera. Makabag-vlog lang. Yung isa, sinapak yung aso. Magkapera lang. Nakikita nyo kung anong kademonyohan na pwedeng gawin ng pera sa isang tao? Tanggalin yung kahihiyan mo, yung dignidad mo. Sabi ko, grabe, kumain. Ginanon niya yung mga pagkain, mukbang. Nandito ako banda. Shock ako eh. Tapos 3 camera, gano'n. Ay, gano'n pala yung pag nagbablog. I-edit yun, yung pinakapangit na kuha, yung pinakamukbang mo. Sabi ko, ang hirap magsalita ng masama. Talagang parang baboy na kumakain. Sabi ko, grabe. Nawalan ako ng gana, tumalikod ako. Sabi ko, grabe, magkapera lang, sisirain mo yung dignidad mo. Ito yung mga pinatay ngayon dahil sa pera. Alam niyo ba yan? Maraming pinatay dahil sa pera. Nagkaonsehan, according to aking source, nagkaonsehan daw sa hatian ng pera. Itong vlogger na to. Baka kilala nyo, taga-Samar to, Yeng. Ha? Kilala nyo to? Taga-Samar yan. Ayan yung, tingnan nyo naman yung mukha niya dati. Oh. Ang laki ng nagagawa ng pera, nakakaganda, pero nakakapangit na ugali. Grabe. So itong nanaksak na ice pick, kailangan ko lang po ng pera eh. Ang cute-cute, no? Sarap. Tirisin nung... Grabe talaga. So, ito ang nagagawa ng pera. Pag mahal mo pera, kahit ano pwede mong gawin. Kaya mong pumatay, kaya mong manloko, kaya mong magnakaw, kaya mong magmukbang. Kaya mong mamalimos. Kaya pag sinabihan mo yung mga namamalimos, gusto mong maglaba sa bahay? Gusto mong maglinis? Cheap. At cheap nyo. 1.5 ako dito. Tapos sasabihin mo, magkano sahod? 500. Ay, no way. Mamalimos na lang ako, may datong. Yan ang nagagawa ng pera sa isang tao. Hindi baling masira ang relasyon mo sa iba, hindi baling mawala ito, basta may datong ka lang. For money, they will sell their principles. Alam naman natin yan, kitang-kita natin, bumabaliktad na lang, dati tumatayo sa katotohanan. Dahil sa pera, hiya mo na. Ang katotohanan, natatabunan, ang relasyon, sinisira, ang katawan, binibenta. Ako po, nung teenager ako, lahat halos ng trabaho ko, beer house, bar, diyan sa Concepcion, yung mga nakakaalam dito. Ang Concepcion noon ay paradahan niya ng mga bar kasi sa Project 4, yung mga may-ari ng bar dyan. So, tapos yung uncle ko, may ano dyan sa likod ng Ali Mall, and then sa Baguio, ako yung nag-handle. Yung mga dancer namin, tsaka mga GRO, ang dami. Tinatanong ko yung iba, bakit dito kayo nagtatrabaho? Wala naman kayong mapasukan? Ang gaganda niya naman, pwede naman kayo sigurong maglaba. Maglaba eh, no? O kaya, mag-sales lady. Sabi nila, mahina kita. Mahina kita. Imagine mo kung ano nagagawa ng pera. Kagawin lahat
makuha ka lamang. Love of money. Maraming pusher, maraming addict, pera pa din. So money, wealth, and materialism minsan nagtutulak sa iyo para mangutang ng mangutang. Dahil ang taong naalipin na ng pera, in the area of utang, sasabihin nila, mura lang naman to. Sa Shopee, uy, 300 blouse. Mine. Cart. Oh, step in, 150. Mura lang naman to. 10 in order mo. In one day, 100 plus, 100 plus, pero 10. Ilan yon? 2,000. Di ba? Tapos ang kinikita mo, ito lang. So ngayon, anong gagawin mo? Alam mo, pag ikaw nangutang na, tapos di ka makabayad, ang ibabayad mo, utang pa rin, malala ka na. Kailangan mo nang lumapit kay Lord at magmakaawa. Hello? Ang Diyos natin ay buhay at Diyos natin ay tumutulong. Hindi kanya pagkukulangin kung tama ang paghawak mo ng pera. Hindi ka magkukulang. Pero pag mali ang hawak mo ng pera, ikaw ang may problema, hindi si Lord. Mammon, the demon behind money and wealth. May pangalan po yung greed. Ang pangalan ng demonyong ito ay Mammon. Hindi po ito tinapay. Baka sabihin niyo, hindi nakakain ng mammon ngayon. Baka mapasukan ako ng demonyo. Mammon is Aramaic word about God of money. Sabi dito sa Matthew 6:19-21, do not lay up for yourselves treasure on earth. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito lang sa lupa where moth and rust destroy, where thieves break in and steal, but lay up yourself treasures in heaven. Sabi dito, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi pwedeng nakawin. For where your treasure is, there your heart be also. Kung ang kayamanan mo na sa lupa, ayaw mong mawala sa lupa, ayaw mong mamatay, ayaw mong umalis. Pero kung ang kayamanan mo sa langit, anytime you can go when your bags are packed. Alam mo, may kayamanan ka dun. So, ang sabi dito sa 24, karugtong, no one can serve two masters. Serving is worship then. For either he will hate the one and love the other, or he will devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang salapi. Maraming tao pinagpapalit ang Diyos sa salapi. Kunyari, yun nga, yung sabi ng mga pastor, nung walang trabaho, walang pera, walang negosyo, active sa church, present sa church. Pero nung nagkaroon, wala na. Tingnan yung katabi niyo. Wala na, oh. Kausapin mo. Andiyan ka pa ba? Wala na. Anong dahilan? Pera. May pasok eh. May trabaho eh. Tapos, sa trabaho, hindi pwedeng mag-absent, pero kay Lord, pwede. Pwede? Pwede kay Lord? Pwede. Kasi nakakaunawa si Lord, yung amo hindi eh. Sino nagbe-bless sa'yo? Si Lord o yung amo mo? Yung negosyo mo? Pag tinanggal ni Lord yung amo mo at negosyo mo, saan ka dadamputin? Kangkungan, di ba? Balik sa church. Papray ulit. Ay, nako. Mammon is the demon of greed. Mammon was often depicted as demon associated with greed and materialism. Ito ang dahilan bakit pumapatay, nagnanakaw, nangungutang, dahil itong si Mammon ay controlling to. Ang karakteristik ni Mammon, sabi ko kanina, Mammon is not neutral. There is a deceptive and seductive power that seeks to dominate and control you. Gusto niyang kontrolin ka, utusan ka, sundin mo itong pera. Mammon bid for omnipotence. Ang karakteristik ni Mammon ay mayroong karakteristik na parang God. Gusto niya, siya yung masunod, supremacy, the thought that we cannot do anything if we can do anything if we have a lot of money. Di ba? Iniisip natin, pag marami akong pera, marami akong magagawa, marami akong matutulungan. Ganyan din yung church, yung mga pastor, kahit tayo noon na nagsisimula. Sabi ko, Lord, kung marami lang sana kaming pera, yung pagrenta nung ganito. In one way, totoo naman. Marami kang magagawa pag maraming pera. Pero hindi lahat yun ay nakakatulong sa taong mali ang utak. So, ang sabi dito, ang mammon may karakteristik ng God, He gives security. Di ba pag marami kang pera,
ang sarap mag-shopping. Kahit saan ka magpunta, hindi ka kinakabahan. May card ako, may ATM ako, hindi ka kinakabahan. Pero pag barya lang yung pera mo, tapos sasakay ka ng jeep, baka malaglagan ka pa ng piso. Oh, ano na pakiramdam mo, di ba? Para, naku, baka sipahin ako ng driver. Kulang eh. Pero pag paldo ka, paldo. Bala kayo. Magkano ka? Oh, di ba? Pag paldo ka, wala ka kinatatakutan. Yun ang karakteristik ng pera. It gives security, it helps, it gives freedom, power, at naiisip mo, ang hirap mabuhay pag walang pera. Tama, mali? Tama, mali? Sige, lumabas ka nga dyan mamaya. Pagkatapos nito, punta kang Jollibee, kumain ka. Tapos pag siningil ka, sabihin mo, bahala na si Lord in Jesus' name. Pag uwi mo, sumakay ka. Tapos sinita ka ng driver, bayad po. Si Lord magbabayad sa iyo. Binayaran niya na lahat sa krus. Ewan ko lang kung anong gawin ng driver. Baka I speak din ang ilabas nun. Eto si Mammon. Gusto niya, you cannot live without Him. Samantalang si Lord lang dapat yon. Dapat tayo, lahat ng bagay tao man ay pwedeng mawala, wag lang si Lord. Dapat ganun eh. Siya yung supremacy. And then sabi dito, He demand allegiance, loyalty, devotion, love, and worship. Gusto ni Mammon, sambahin mo siya, sundin mo siya. Kaya dito sa Ephesians 5, ang pagmamahal sa pera ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi dito, covetous, that is an idolater, yung naka-highlight dyan. Walang inheritance sa langit ang mga nagmamahal at sumasamba sa pera. Wala. Hindi pasok. Pasok ka sa mall. Pero sa langit, hindi. Colossians 3:5, covetousness, which is idolatry. Maraming klaseng idolatry. Inaral natin nung nakaraan, yung rebellion, disobedience, idolatry yun. Ikaw ang Diyos. Pero dito, si Mammon ang Diyos. Pag ikaw habol ng pera, sinasamba mo siya. Now, how to control Mammon? Dadalihan ko na lang. Hindi natin matapos yung sa power. Ngayon, masama ba ang pera? Masama ang pera? Hindi. Alin ang masama? Pagmamahal sa pera. Paano mo ngayon hindi mamahalin ang pera? Ako, galit ako sa pera. Paano hindi mamahalin ang pera ngayon? Paano mo makokontrol si Mammon? If you can't control Mammon, Mammon will control you. Ang kayamanan ng pera at salapi, pag hindi mo kayang kontrolin, kokontrolin ka niyan. Kasi may demonyo yan. Okay? Dapat ang demonyo inuutusang sumunod. So paano natin mapapasunod? And those who cannot possess by money, may demonyo ang pera, ipoposes ka niyan para mahalin mo siya. Pero pag hindi ka kinaya ng Mammon, ng espiritu ng pera na iposes ka, ikaw ngayon ang magpoposes sa maraming pera. May mga tao dasal na yumaman, pero ayaw ni Lord payamanin. Bakit? Sisira buhay nila eh. Magbabackslide lang eh. Malalayo lang. Kitang-kita ni Lord from beginning to end. Ay nako, pag pinagpala ko to, mapupunta to na impyerno. So kung ako si Lord, pagpapalain pa kita? Wag na, tama na yung mabuhay ka. May pagkain ka. Kasi hindi mo kayang hawakan ng pagpapala, lalo yung malaki. Pero yung iba, antigas ng ulo. Pipilipitin yung kamay ni Lord. Bakit Lord yung mga unbeliever, mayayaman? Bakit? Okay, sige, sabi ni Lord, payamanin kita. Pak! O, asan ka na ngayon? Asan na? Tingnan katabi nyo. Wala, di ba? Wala na. Maraming ganyan. Hindi kayang humandle ng pagpapala. Hindi masama ang kayamanan. Pero pag di mo kayang hawakan, ikaw ang hahawakan yan. So paano ngayon? Paano gagawin natin? Number 1, know that God is the absolute owner of everything that we have. Yung buhay mo, yung pamilya mo, yung bahay mo, pera mo, trabaho mo, negosyo mo, hindi yan sa'yo, bigay lang ni Lord, pahiram. Anytime, pwede niyang bawiin yan. Maraming tao pag pinagpala, humingi kay Lord, lumapit kay Lord, binless. Nung nakuha na yung regalo ng Diyos, lumayo na kay Lord. Sa palagay nyo, tatagal yan? Tatagal yan? Si Pedro, walang huli. Lugi business.
Lumapit kay Jesus, pinuno yung bangka ng pagpapala. Anong inuna ni Pedro? Yung pagpapala o si Jesus? Bakit? Sayang naman yung laman ng bangka. Pwede gawing daing yun. Hindi yun ang sinunod niya, si Jesus. Dahil alam ni Pedro, pag inuna niya yung pagpapala, mauubos at mawawala yan. Pero pag kay Lord ka dumikit, dumaan man ng problema at paghihirap, hindi ka kakapusin. Dahil ang source, nakadikit ka. Kaya huwag niyo kakalimutan yun. Lahat ng meron tayo kay Lord yan. We don't own anything. Steward lang tayo. Katiwala lang tayo. Dahil katiwala ka lang, hindi ikaw magdi-decide dyan. Nasubukan nyo, manager ka lang ng bangko, steward ka ng bangko, pero dinidesisyonan mo yung mga gusto kong palitan yung kulay nito. BDO ka, kulay blue, gawin natin pula. Ang gagawin sa iyo ng may-ari, katiwala ka lang, pakialamera ka. Ha? Ang pera ni Lord, na hawak mo, negosyo mo, tanungin mo si Lord, anong gagawin ko dito? Hindi yung pala-desisyon ka. Si Lord ang magde-decide ng lahat sa buhay natin. Amen po ba? Hindi yan natin. Don't let money decide for you. Our decision is according to God's will. Kunyari, may biyahe kami o may bibilihin kami. May mga bagay-bagay na wala kaming pera. Kadalasan tayo sasabihin natin, depende kung may pera. So, sino nagde-decide ng decision mo? Pera! Kami hindi ganun. Pagpipray namin, kung kalooban ni Lord, may pera o wala, gagawin namin to. Because kung kalooban ni Lord to, God will provide. Biyahe, punta dito o a-attend ng mga conference, yung mga youth. Pag kalooban ni Lord, God will provide. May pera ka o wala. Dahil hindi pera ang pinag-uusapan sa langit. The currency of heaven is faith. Wala kasi kaming pera eh. Atin ka? Hindi. Bakit? Wala kaming pera eh. Okay. Talungin mo si Mammon kung papa-atinin kayo, kung bibigyan kayo. So, ang nasusunod sa buhay mo, si Mammon. Mammon should serve God's purpose in us. Kung kalooban ni Lord yung pinagagawa sa'yo, yung pera na yan, gamitin mo para kay Lord yan. Gamitin mo yan para kay Lord. Hindi si Mammon ang masusunod. Si Lord ang masusunod kay Mammon at ikaw ang magpapasunod sa Kanya. Give, share, invest in heaven. Ito yung binanggit kanina na mag-invest kayo sa langit. Paano? The moment na ikaw ay nagbibigay. Sa offering, sa tithes. Kaya may tithes and offering, pinuputol mo yung control ni Mammon sa'yo. Pag hindi mo kayang ibigay yung tithes and offering mo, alipin ka ni Mammon. Pero the moment na binigay mo yan, kasi sa worship, laging may sacrifice. In the Old Testament, pag nag-worship, kumakatay ng mga hayop, di ba? So pag inalay mo yung hayop na yon, nagsasacrifice ka. Ngayon, pag inalay mo yung pera, sinasacrifice mo si Mammon para kay God. So yung control ni Mammon sa'yo, putol. Hindi kanya ngayon madominahan. Ngayon si Lord, the moment na nakikita niya, di kaya ni Mammon to, bigyan more more money pa, more blessing pa. Pero yung mga konti na nga lang, sayang kasi baka naman sobra na si Lord. Sabi ni Lord, huwag nang bigyan yan. Madamot yan eh. Ang pinagpapala ng Diyos ay yung mga generous people. Ang taong mapagbigay, lalong yung mayaman. Bakit yung mayaman? Kasi nakikita ni Lord, hindi to control ni Mammon. Bigyan pa yan, bigyan pa yan. Pero yung control ni Mammon, kung konti na nga lang, hindi pa maibigay, sabi ni Lord, ilipat mo yung blessing doon. Sayang dyan. Hindi mapapagkatiwalaan yan. So when you give, when you share, hindi lang sa church, kundi sa mga nahihirapan, alam natin yung poor and needy, kailangan nilang bigyan. So pag ikaw nagsishare sa kanila, yung walang kakayanan, nag-i-invest ka sa langit. At yung connection ni Mammon sa'yo, napuputol, yung control niya. At pag nagbigay ka, walang halong manipulation and control. Kasi may mga tao, kaya namimili ng kaibigan, namimili ng loyalty. Sige, ililibre kita, pakakainin kita, pahihiramin kita, pero susunod ka sa akin. Ikaw rin pala si Mammon eh. Mas malala ka pa. Simplify your lifestyle. Huwag kang lahat ng bago bilhin mo. No? Lahat ng makita mo sa'yo. At huwag kang parang modelo
na every day, every week, bago damit? Artista ka ba? Kung artista ka, okay lang yan. Nakariban ka ngayon, bukas kulot ka naman. Susunod, spike yung buhok mo. Kung artista ka, okay lang yon. Pero kung hindi ka artista, mag-ipon ka ng pera, mamamatay ka rin. Baka wala kang pampalibing. Hello? Galit na kayo. May mga bagay na luxury sa iba, pero necessity sa iba. Okay? Kunyari, ikaw, mataas na tao. Ang sasakyan na bulletproof ay kailangan mo. Lalo na maraming galit sa'yo. Di ba? Pero kung ikaw ordinaryong tao lang at mangangarap ka ng hammer, bukbok ka ng martilyo sa ulo, tapos nagtitinda ka lang dyan ng taho sa gilid, hammer ang pangarap mo, di ba? Para namang hindi bagay sa'yo yon. So, kung ikaw artista, tumatayo ka sa harap, ako kailangan kong magsuot ng damit na matino. Gusto niyo ba punit-punit o yung ano lang? Siguro naman di niyo ako igagalang, gano'n, no? Pero kung hindi ka naman laging tatayo sa harapan, hindi ka artista, tapos lagi kang, di ba, kaporma, laging bago, mukhang hindi simplify yung lifestyle mo. Okay? Hindi appropriate kung sino ka. Sa Luke 12, bibilisan ko na to. May kwento rito, Luke 12, 15 to 21. He said to them, may lumapit kay Jesus, Lord, pwede ba itong utol ko, dinudugasan ako, pakialaman mo na, hatiin namin yung ari-arian namin ng tama. So ang sabi ni Jesus, pati ba naman yan, trabaho ko pa? So nagkwento si Jesus, take care and be on your guard against all covetousness or greed, sabi ni Jesus. For one's life does not consist in the abundance of his possession. Ang buhay mo ay hindi nasusukat sa dami mong kayamanan. Kay Lord yan, ha? Sa tao, yun ang sinusukat. Kaya nga, pag magara yung kotse mo, magara bahay mo, ang tingin nila, mayaman. Ayun pala, hindi pa bayad. Kasi yun ang sukatan ng tao, eh. Pero kay Lord, hindi tinitingnan ni Lord yun. Tinitingnan niya puso mo. Ang tao tumitingin sa labas, ang Diyos tumitingin sa loob. Ang kayamanan sa puso. So, walang problema kung may kayamanan ka sa labas at sa loob, pero siguraduhin mo muna to. So, the Lord does not measure you according sa dami ng pera mo o ari-arian mo. And He told them a parable saying, the land of a rich man produced plentiful, and he thought to himself, what shall I do? Ang dami kong ani, anong gagawin ko ngayon? Ang problema na ba kayo? Dami kong pera. Bro, marami akong pera ngayon. Gusto mo ba? Dapat ganun no? Dami kong pera Baka gusto pumunta rito, magpalapala ka lang dito. Isang maleta sa'yo na. Wala pang ganun, no? Namang problema sa daming pera. Ito, namang problema. Sabi niya, what shall I do for I have nowhere to store my crops? Ang dami kong pera, ang dami kong blessing, ang dami kong ani. He said, I will do this. Ganito gagawin ko. I will tear down my barns and build larger ones. Yung dati kong lalagyan ng pagpapala, lalakihan ko. Yung bangko ko, lalakihan ko. Yung bolt ko, lalakihan ko. Dati ganito lang yung bolt ko. Ngayon ganito na. Lalakihan ko pa kasi laki na ng bahay. Okay, sabi niya dito, and I will say, I will store my grain and goods, and I will say to my soul, soul, you have ample goods laid up for many years. Okay na, marami ka ng pera, marami ka ng naipon, o marami ka ng kinita. Sabi niya, mag-relax ka na lang, eat, drink, be merry. Mag-enjoy ka na lang sa buhay. Okay ka na may pang-retirement ka na. But God said to him, Mangmang, this night your soul is required of you. And the things you have prepared, whose they will be. So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Ganon din naman, yung mayaman sa lupa pero hindi mayaman sa Diyos, isang mangmang. Bakit siya naging mangmang dito? Bakit siya naging mangmang? Hindi ba siya matalino kasi yumaman nga Na-bless nga yung negosyo niya ba't mangmang ang tawag ni Lord? Kasi ito, yung kanina, hindi siya marunong mag-share. Hindi siya marunong mag-give. Hindi siya marunong nagawin yung simplify na buhay niya at ang gusto niya, more pa, palakihin pa. Hindi niya naisip yung ibang tao. Hindi niya naisip na
pwede ko i-share to. Hindi. Ako. Ang lagi niyang binabanggit, akin, I will, I do, I have, panay I. Utak demonyo. Sabi ni Satanas, I will exalt myself, I will. Pansinin niyo yung word na I. Wala siyang naisip na they, I will help them, they, or what? Laging I. May pera ako, akin. So sabi ni Lord, kawawa ka, mangmang ka, wala kang naipon sa langit. Kaya binibless tayo ni Lord para maging blessing sa iba. Para maging blessing sa nangangailangan. Maging blessing sa gawain ng Diyos. Dahil ang gawain ng Diyos kailangan ng blessing, ng pera. Dahil ang gawain ng demonyo kailangan ng pera. Dalawa yan eh. Gawain ng demonyo kailangan ng maraming pera para gumawa ng kasamaan. Ang gawain ng Diyos kailangan ng maraming pera para gumawa ng kabutihan. So alin ang ipipinance natin? Kasamaan o kabutihan? Sabi dito sa Timothy 6, kung saan nanggaling sa verse 10 yung love of money, the root of all evil. Pag umatras tayo, sabi dun sa verse 6, godliness with contentment is great gain. Ang pagiging makadiyos at kontento sa buhay ay mas dakila kaysa dumaming pera. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. Pag namatay tayo, yung pinaghirapan natin, iba ang makikinabang. Sino makikinabang? Asawa mo, di ba? Tapos yung asawa mo, nag-asawa din. Yung pinaghirapan mo sa mapupunta, sa hindi sarap buhay, no? Tingnan yung kamangmanga ng pera. But if we have food and clothing, with this we will be content. May pagkain at may damit. By the way, kung babasahin sa Bible yung mga salitang content, connected sila sa pagkain, damit. Sa Matthew 6:33 sabi doon, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sabi doon sa previous verses, huwag niyong isipin kung ano ang inyong kakainin, iinumin, at dadamitin. Kasi during this time, ang basic needs ng tao, pagkain, inumin, bahay. Lalo sa mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo may sariling property na hindi mo pwedeng ibenta. Kung isasanla yan, ibabalik sa'yo. Ang mga Hudyo may bahay at lupa. So ang problema na lang nila ay pagkain, damit at tubig. Kaya lang, ngayon, komplikado. May internet, may electric bills, may tubig. So the point dito sa Bible, pag meron ka na ng basic needs, huwag ka na mag-isip pa, kunyari, may bahay ka na. Kaya importanteng may bahay kayo at lupa. Kasi basic needs yan. Okay, may basic needs ka, bahay at lupa, may pagkain naman kayo, may tubig naman kayo, may internet kayo, may TV kayo, hindi sa likod, sa harap. So meron namang basic needs. Pero nangangarap ka pa ng iba eh. Gusto mo mas malaking TV, mas malaking bahay, mas malaking sasakyan. Yung barko ba? So ang dami mong iniisip, doon nagkakaroon ng problema sa love of money. Okay? Ngayon kung gusto ni Lord, dahil faithful ka naman sa giving, sa sharing, hindi matatakot si Lord na i-bless ka. Pagbaba ng Timothy 6, yung verse 10, love of money yon. Laktaw tayo sa 17 to 19. May miyembro doon sila Timothy na mayayaman. Bagamat nag-warning si Pablo na ingat kayo, baka kayo malayo sa paghahangad niyong mayaman, maging mayaman kayo. Pero may mayaman silang miyembro. At itong sabi niya sa mayayamang miyembro, as for the rich, in this present age, charge them not to be haughty. Huwag kayong mayabang. Malalaman mo ang tunay na karakteristik ng tao pag binigyan mo ng perang malaki at kapangyarihan. Lilitaw ang tunay na ugali niyan. Tama, mali? Nang walang pera yan, bait-bait yan eh. Abot na abot ko yun, nakakausap ngayon, hindi na ako pinapansin. Nung walang kapangyarihan yan, sa akin tumatakbo yan. Ngayon, di ba? Malalaman mo ang tao pag nagkapera at nagkaroon ng kapangyarihan. Tutuloy natin next week. So, ang sabi dito, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. Ang kayamanan ay hindi mo maasahan. Kami po, financial advisor, nakita na namin lahat ng klase ng tao dyan lang sa may banda dyan sa Talks. 4-story building. Ang ganda ng sitwasyon. Professional yung misis, hindi pinatrabaho kasi ang laki ng posisyon sa isang kumpanya ng lalaki.
Walang insurance, may property, namatay yung lalaki. Nabenta yung buong building. Yung babae na pilitang mag-business, computer shop, hindi marunong. Dahil sabi ng mister, kaya ko lahat. Relax ka lang dyan. Walang alam. Mukhang kawawa ngayon. So, hindi mo maasahan ng pera. Money will fail you, but God will not. Kaya wag mong ipagpalit ang Diyos sa pera. So, ang sabi dito, uncertainty of riches, but on God who richly provide us with everything to enjoy. Tingnan nyo gusto ni Lord, yumaman ka para mag-enjoy ka, hindi para maging mayabang. Mayabang at mayaman, magkaiba yan. At sabi dito, they are to do good para gumawa ka ng mabuti, kaya ka pinayayaman. To be rich in good works, to be generous, hindi maging madamot, and ready to share. Di ba? Yung sinasabi natin, para makat mo yung mamon, huwag kang madamot, huwag kang mayabang, i-share mo yung blessing mo. Hello? Thus, pag ginawa mo yan, storing up treasure for themselves as good foundation for the future sa langit, so that they may take hold of that which is truly life. Pag ikaw nasunod kay mamon, hindi matatakot si Lord na pagpalain ka pa ng gusto. Pero kung sunod-sunuran ka kay mamon, sasabihin ni Lord, tama na yung isang kahig, isang tukas sa'yo. Hindi kita kayang pagkatiwalaan ng pera. And lastly, sabi ni Ecclesiastes 5:10, he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income, this also is vanity. Ang pera, hindi ka na bibigyan ng satisfaction, Diyos lang ang makakabigay niyan. Ang taong may pera, ang yaman na gusto pang yumaman, meron ka na gusto pang meron, ano nangyari sa'yo? Kasi hindi ka masaya sa pera. Sabi mo sa katabi mo, hindi nagbibigay ng saya ang pera. Nakakabili ng magandang kama at malambot na kutsyon, pero hindi nakakabili ng mahimbing na tulog ang pera. Hindi. Kaya sabi mo sa katabi mo, alam mo na, gawin mo na. Tayo. The love of money is the root of all evil. Ang utos ng Bible, love God, not mammon. Serve God, not mammon. Ang mga taong nagmamahal sa Diyos, hindi natatakot ang Diyos na pagpalain yan. Pero yung mga nagmamahal sa mammon, kabado si Lord na pagpalain ka. And I pray today, you decide, I will love God with all my heart, with all my soul, with all my finances and everything, dahil kailangan nating yumaman. Kailangan natin ng pera. Pero hindi lahat ng napapagkatiwalaan ng pera, umaayos buhay. Yung iba nasisira. Meron po bang first-timer ngayon dito? May ngayon lang naka-attend sa atin? Taas nga po ang kamay nyo, wagayway. Meron po, wagayway lang kamay. Kung meron pong mga first-timer, baba po kayo dito. Pagpe-pray ko po kayo, tapos na tayo. For the closing prayer. Sige po, hindi ko kayo makita. Meron po? Wala. Okay. Meron ba? Sige po, baba kayo dito. Pakisamahan ng mga nag-invite o ng usher natin dyan. Ayan, may mga kids doon. Sige po, lapit kayo dito. Kaya, pag tayo pinapili, Diyos at pera, i-apply nyo yan sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Wag na wag nyo ipagpapalit si Lord sa pera. Okay? Wag na wag. Oh, ito, mga kids church to Naintindihan niyo yung tinuro ko? Ilang taon na kayo? 2? 11. Akala ko 2. 11 years old. Naintindihan niyo yung sinabi ko kanina? Okay. Mahal niyo si Lord? So, magpe-pray tayong lahat. So, let's bow our head. Let's close our eyes. Sumunod kayo sa panalangin ito Taas natin yung isang kamay natin sa Diyos. At sumunod kayo sa prayer na to. Sabi niyo, Lord, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Ako isang makasalanan.
at wala akong magagawa at wala akong magagawa para ayusin para ayusin ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako ay para tubusin ako sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, humihingi ako ng tawad humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. sa lahat ng kasalanan ko. At binubuksan ko sa iyo Binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita Pinapapasok kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan at sa buhay ng walang hanggan na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Lord, dalangin ko sa bawat isang nandirito ngayon, yung aming na-discuss about money. Lord, kailangan talaga namin ng pera, pero mas kailangan ka namin higit sa pera. Kailangan namin ang pera araw-araw, pero mas kailangan ka namin araw-araw. Hindi kami mabubuhay kung walang pera, Panginoon, dahil lahat binabayaran, pero mas hindi kami mabubuhay kung wala ka, Panginoon. Dahil ikaw ang pinagmumula ng aming pera, ng aming kayamanan, ng aming pagpapala. Pwedeng mawala ang lahat, pero ikaw hindi pwedeng mawala, Panginoon. Kaya tulungan mo, ibalik mo ang aming puso't isip sa iyo, na kahit anong trabaho kami meron, anumang negosyo kami meron, hindi yon ang pinagmumulan ng blessing namin, ikaw. Dahil anytime, pwede mong tanggalin yan kung hindi kami napagkatiwalaan ng pagpapalang binigay mo sa amin. Gawin mo kaming tapat sa iyo, Panginoon, that we will not serve mammon, we will not worship mammon, we will not love mammon, but we will love you, God. That is your command, to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with everything that you have, love the Lord. At ikaw ang nasusunod sa desisyon namin, hindi yung pera, Panginoon. Kaya this week, as you see our hearts, na handa kaming tumanggap ng blessing mo na hindi malalayo sa iyo, hindi ka madamot na Diyos. Ipagkakaloob mo yung mga pangangailangan at pagpapala na hinihingi namin sa iyo dahil gagamitin mo kami para pagpalain din ang iba. Kaya salamat, Lord, sa pagpapala mo sa bawat negosyo ng iyong mga anak na tapat sa iyo. Sa bawat trabaho, Panginoon, ng iyong mga anak. Sa bawat posisyon na meron sila. Hayaan mo yung promotion and additional income para sa lahat. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor and praises, Lord, sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. God bless you all. See you again next week.